Ay, sa pangalan po ng dakilang Panginoon Kristo, isang mapagpalang araw sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron po tayong sitas na pinagkano para basahin, pakinggan natin, at pinakailangan maabot natin yung tinatawag na unawa. Kasi po, meron pong mga nagbabasa ng banal na kasulatan, pero hindi po pumapasok sa isip. Puso na parang paglipas ng panahon nakakalimutan. Kaya, kapag ang isang bagay na ating napapakinggan, ang unawaan natin, ito po ay nagiging paraan para magamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi nakatatak na po yan sa puso natin. Ito po yung nagtuturo sa atin ng mga limitasyon at ang mga dapat natin gawin sa pagpapasya para hindi po tayo masilo ng kalaban ng Diyos sa magatuwid bagay ang laro na nakakapagpasya tayo ng hindi sangayon sa kagawin ng Diyos. Ngayon, dapat tayo dito sa isang sitas. Ayon po sa sulat muli ni Apostol Pablo kay Tito. Ngayon, ito po ay nangyari nung si San Pablo nakabilanggo. Pero, hindi napipigilan ang pangaral ni Apostol Pablo ng Ebanghelyo kahit siya'y nakabilanggo. Maraming paraan. Andun si Tercio, yung kanyang tagasulat o kalihim, na habang nagsasalita si San Pablo na nakapangaw, yung nakaipit yung kanyang ulo sa dalawang kahoy na may kahina, nag-iibanghelyo siya, nagsasalita siya, sinusulat yung Tercio, pinapadala sa mga tao at ganoon din sa mga bayan. Ngayon, mayroong sulat para kay Tito na tinuturuan ngayon ni Apostol Pablo si Tito at ganoon din yung mga nakapaligid sa kanya. Ano ang sulat ni Apostol Pablo? Sabi dito, ngunit, magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Sinasabihan niya si San Tito na dapat magsalita si San Tito ng mga bagay na nauukol sa magaling. Anong klaseng magaling? Magagaling-galingan ba? Magyayabang? Hindi po. Yung mga salitang perfect, kumbaga sa grammar, correct grammar. Kumbaga sa sentence, yung bang, alam mo, may subject, may predicate, alam mo, may tuldok, may kama. Kumbaga, yung sakto. Kung patanong, siyempre may tono. Dapat, yung mga salitang magaling. Kasi halimbawa, meron kasi nagsasalita ng patanong, pero hindi naman yung bigkas niya patanong. Kaya paano maiintindihan naman tagapakinig? Kaya, kumbaga, ibabagay mo, kung nagtatanong ka, may tono. Pero kung halimbawa, walang nagbibilig ka lang naman, walang hindi naman tanong, walang tono yun. Ganun dapat. Yun ang mga sinasabing, magsalita ka ng ukol sa mga aral na magaling. Ibig sabihin, nakikita muna sa iyong sarili bago mo isinishare sa iba. Halimbawa, ganun sabi dito, na ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil. Mapagpigil saan? Maraming bagay ang pwede natin pagpigilan. Unang-una, itong 5 senses. Halimbawa, matandang lalaki na, tapos sabi sa Bicol, amoritis pa. Kaya mahilig pa sa kung ano-anong bagay na makalaman. Hindi na dapat ganun. Kundi, sabi nga, sa tagal na ng panahon, tinitingala ka ng anak, tinitingala ka ng apo. Dapat, nakikita niya sa kanyang pamumuhay na maging good example kung mabuting halimbawa sa kanyang pamilya. Yung pagpipigil po kasi, pag-control, isang bagay po yan na mahirap gawin. Lalong-lalo na yung mga matataas ang pride. Kasi po ang nangyayari niyan, sa oras na isang tao walang control,
at merong anak na nag-control kapag nasaling yung pride, nagre-react po yan. Pero kung sarili mismo meron kang control, kapag pinagsabihan ka ng mas bata sa'yo, ibig sabihin, alam mo na may mali ka. Pero kung hindi mo alam na may mali ka, iiral yung pride. Kapag natatamaan yung pride, parang gusto mong suntokin yung nagsabi sa'yo. Hindi ba ka? Pero kung wala ka, kung marunong ka na magpigil, ibig sabihin niya, yung pride na kukontrol mismo ng ating sarili. Na kapag tayo pinagsasabihan, alam natin ang mali ako. Ganun po. Sabi dito, mahusay. Saan mahusay? Sa pagpapasya. Sa pagdadala ng pamilya. Hindi sa mahusay maghimas ng manok, mahusay sa baraka, hindi ganoon. Kundi, mahusay sa pagpaplano, sa pagsasagawa, at ganoon din sa pagpapasya. Kasi po dyan po minsan nagkakamali, kasi ang pamilya dinadala ng lalaki. Kung mali yung pasya, papunta doon ang pamilya. Halimbawa, saan mo gustong manirahan? Tataguyan mo ang iyong pamilya, saan mo ba siya ititira? Kung gusto mo na hindi ka nasusutan ng iyong manugang at hindi rin nasusutan ng iyong magulang ang iyong asawa, ilayo mo. Malayo ka sa pamilya ng iyong asawa, malayo ka rin sa pamilya mo. Maghiwalay kayo, magbukod kayo. Nang sa ganon, walang sut-sut. Hindi ba ka magandang pagpapas kayo? Kasi po, doon lalaki yung mga anak natin. Kasi kung halimbawa, nagkamalay na yung anak natin, tapos yung magulang ng lalaki, magulang ng babae, may hidwaan, makikita yun ng anak. Di ba ka? Isang halimbawa po yan. Ano ba yan? Sasabihin ng anak, ano ba yan? Sinululod, lula, away ng away. Hindi ba ka? Tuturuan ba natin ang ating anak ng ganyan? Siyempre, magpapasya tayo para hindi na madamay pa yung anak. Sabi nga, magagaling sa pananampalataya. Dito, makikita natin ang isang lalaki pag sinabi natin magagaling ang pananampalataya. Pag hindi pa bago-bago ang isip. Kasi po, mayroong mga tao, mga lalaki, na minsan, hindi satisfied doon sa pastor, lipat sa isa. Kumbaga, hindi mo malaman, naubos na ang buong sikta, buong denomination ng paniniwala o pananampalataya, hindi mo malaman kung saan talaga kung saan siya magsisimba. Kung titingnan natin, ang mga sikta o denomination, para lang yung bihikulo. Papunta lahat sa Maynila. Bahala ka kung saan ka sumakay. Ang mahalaga doon, makarating ka sa Maynila. Dapat, ganun ang pagtataguyod sa pamilya. Dapat ang pagdadala ng pamilya, dinadala mo siya sa tamang pananampalataya. Na ito'y para sa Diyos at sa atin mismo. Pananampalataya, yung ugnayan natin sa Diyos, yun yung importante. Kasi po, yung mga denomination na yan, kahit ano pa yung pangalan ng sekta na yan, hindi po yan makapagliligtas, tanging si Kristo lang yung makapagliligtas sa atin. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan dito, relasyon natin sa Diyos. Yung simbahan, pamamaraan na lang yan, meron tayong pagsisilungan. Para diyan tayo, magtitipon-tipon, diyan ginagawa yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya, malaya tayo kahit saan tayo magsimba. Ang mahalaga, nananalig tayo sa Diyos. Kaso ang nangyayari, makarinig lang ng ibanghilyo dyan o kaya dyan, ang unang pumapasok sa isip, paghatol. Ano po? Ano kayong relihiyon yan? Hindi ba ang paghatol yan? Pero kung bukas ang ating pag-isip, wala tayong pakialam kung ano pangalan ng sikta niyan, ang mahalaga, yung ibinabato nilang ibanghilyo na tinatawag na salita ng Diyos o tinapay ng buhay, pagkain yun. Paano ba na malayo pala yung pinagsisimbahan mo tapos may nag-iibang ako yun, pagkain pa rin yun. Ang mahalaga, busog na busog ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Ano pang sabi dito? Sa pag-ibig, na dapat ang pag-ibig, ang trato, pantay-pantay. Hindi yung, dahil ginagawa ka ng mabuti, yung nag-ibigin mo, pagkaaway mo, kaaway mo. Dapat hindi gano'n. Lalaki ko ang nagdadala niyan. Halimbawa,
usapan na lang mag-asawa. Iniibig ko kayo ng asawa. Doon palang sampul na. Kaya mo siya representahan, kasi kaya mo siya pinakasalan dahil kung baga sa isang lalaki, siya na ang pinakamagandang babae sa buong buhay mo. Siya na ang magiging ina ng iyong magiging anak. Kaso, nung tumanda, kumulukot ng balat, naghanap ng medyo makunat-kunat ng balat. Yung medyo banat-banat na mapula-pula pa. Di ba nga? Nagbago na. Sabi nga, till death do us part. Hanggang kamatayan walang makapaghihiwalay. Ibig sabihin niya, nakakumit ka sa kanya. Kaso ang tinitingnan, marriage contract, kailan kayo mag-i-expire to? Kontrata lang naman eh. Kung kontrata mo yan, habang nabubuhay kayo. Sabi pa, sa pagtitiis, minsan, sa pamilya, dumarating yung tinatawag na mga problema. Kinakailangan, lalaki ang nagdadala ng pagtitiis. Kasi po, ang babae, may pagkakaiba kasi sa lalaki. Kasi pagdating sa buhay babae, nagbabago ang kalagayan pag meron silang tanaw. Pero lalaki kasi, meron siyang paninindigan. Kaya nga, sa komposisyon na ginawa ng Diyos, ang Diyos, si Kristo, lalaki, babae. O, ganun yung komposisyon niya. Sa pagpapasya, sa pagtitis, lahat lalaki ang pinakahaligi ng pamilya. Kaya siya ang tinuturuan na maibig. Katulad naman ng ginawa ng Diyos, hindi niya binigyan ng kautusan si Eva, kundi binigay niya kay Adam. Si Eva, pinasahan na lang. Ibig sabihin niya, palagi pa rin nangunguna. Ngayon, sabi naman dito, ikalawa, na gayon din ang matatandang babae. Ano naman dapat ang maging gawain ng mga matatandang babae? Ay maging magalang sa kanilang kilos. Siyempre, sa pananamit. Hindi yung para bagang nagpapaganda ka na mayroon ka ng asawa para mapansin ka pa ng iba. Sapat na yung makapag-ayos ka lang, ang mahalaga doon, nakita mo sa yung salamin na okay na yung posture mo, okay na yun. Pero kung mayroon ka pang purpose na mapansin ka ng ibang lalaki, masama na po yun. Sabi mo dito, hindi palabintangin. Ito po ang mahirap. Kasi po, minsan, kwento lang ng isa, pinaniwalaan na. Nung wala namang proof, sabi nga ng isang kapitan na nakausap ko sa Kalalahan, ex-kapitan. Ano ikaw nga nagnakaw? Sabi ng kapitan, nakita mo, may prueba ka, sige, ikaso mo. Kung wala kang prueba, tumigil ka na. Sismusa ka. Yun, simple. Kasi po, ang pagbibintang po, masama po yun. Pero kung nakita mismo ng ating mata, tayo mismo ang haharap, hindi yung iba. Di ba ka? Ano ba sabi nito? Kaya sabi nito, hindi palabintangin. Ibig sabihin, maingat sa puso. Kinakailangan may pagpapahalaga sa kapwa. May paalipin na ng maraming alak. Bawal pa sa bahay ang lasingga. Pero bakit kaya dito sa lalaki ko lang sinabi? Sa babae lang. Na hindi maibigay sa maraming anak. Ibig sabihin para nito, pwede rin kunti lang, wag lang marami. Kasi sabi nga, one is enough. Tama na. Pag dinagdagan mo pa, away na. Mga guro ng kabutihan, totoo po, ang asawang babae ang nagtuturo sa mga anak. Meron nga akong napak na may lumapit sa akin niya. Sabi niya, ano ba naman ng anak ko? Cellphone ng cellphone. Sabi ko sa kanya, ikaw ang may sala niya. Nagdadalang tao ka palang nilagay mo na sa tiyan. Para lang magagawa ka, binibigyan mo ng cellphone. Tapos sisisihin mo yung anak mo, wala pang muwang niya, ikaw ang may alam niya.
Kaya wag mong ipumun sa iyong anak na siya'y nakahiligan niya yan. Kasi kung hindi niya sana nakita yan, hindi niya nakilala yan, hindi niya yan gagamitin. Kaso, in-attract mo eh. Hanggang sa natuto, hindi mo na ngayon masawat. Sino may sala? Kasalanan ba ng anak? Kasalanan ng magulang? Siyempre magulang may sala. Kasi once na hindi mo yan ini-introduce sa kanya, hindi niya yan alam. Dahil nakita niya na yan, lalong-lalo na ang bata na tututo para na yung mataanina, siyempre naghahabol yan ng liwanag ng iba-ibang kulay. Hinahabol niya yan. Kaso, sabi nga, yung mga bata noon, 1 buwan na hindi pa nakakakita. Dahil sa radiation, ang bata ngayon, 3 araw pa lang, maliwanag na ang mata. Dahil po yan sa radiation. Simpleng pamamaraan ng pagpatay sa bata. Radiation. Silent killer po yan. Sabi pa po dito, upang kanilang maturuan ang mga babae may kabataan na magsiibig sa kanilang asawa. Kaya po, kung ang isang babae, sabi dito, ang mga matatandang babae, walang pagpapahalaga sa kanyang asawa, paano mo nga naman tuturuan yung mga kabataang babae na ibigin ang kanilang asawa? Maliwanag ibigin ang kanilang asawa. Ibig sabihin, may bawat isang babae, may kanya-kanyang asawa. Hindi sinabing ibigin ang asawa ng iba. Maliwanag kanilang asawa. Ano pa sabi dito? Magsiibig sa kanilang mga anak at mga patahinahon. Kaya, yung mga magugulang, yung mga matatandang babae, nagiging batayan po yan para gayahin din ng kanyang anak. Kung magkapamilya man, may a-apply din na niya sa kanilang mga anak. Ganun lang naman po yun. Kung baga, ginagaya. Kaya kung mali yung sabi-sabi kong padara, kang matandang babae, na nakita ng anak, kahit minsan, makikita mo, kaya ang nangyayari yan, ipagtatanggol mo yun ang iyong ako. Ikasalutin mo rin naman. Dahil yun na lang nakita ng iyong anak. Hindi ba ka? Sabi po dito, mga pagkahinahon, kalmantilan. Ibig sabihin niyan, pinalalawak ang isip. Kasi po, ang kalaban ng pagpapakahinahon, galit. Yung maiksi ang pasensya. Laging nagagalit agad. Ang mga pagkahinahon, mahaba ang pasensya. Kalmado. Kapag may nangyayaring problema sa pamilya, siguro kalooban ng Diyos. Baka kasalanan natin, sasabihin natin, kalooban ng Diyos. Tayo yung gagawa ng aksyon para pumasok yung problema. Kaya nasa atin ang sisi, hindi sa kapwa, hindi sa Diyos. Ano ba sabi dito? Mga pagkalinis. Kumbaga, sabi nga, ang babae, stick to one lang. Siya lang ang mahalin mo. Siya lang ang ibigin mo. Yung iyong nag-iisang iyong asawa. Kalinisan po yun. Kasi mayroong mga babae hindi magkasya sa isa. Yun po ang masama. Ano pa sabi dito? Mga pagkasipag sa bahay. Halimbawa, sabi nga, ang kalinisan ng isang babae, nakikita po yan, pumunta ka sa CR. Yung pinakamaruling parte na ng bahay, kapag yun ang malinis, yun ang ugali ng isang babae. Ganun po yun. Hindi yung panlabas, kahit malinis yung labas ng bahay mo, kung ang CR marumi, ibig sabihin pura rakyan. Dibaga? Ano pa sabi dito? Magagandang loob. Magaganda yung loob, hindi labas. Ibig sabihin ugali, good attitude. Ano ba? Kasakop sa kaniyang asawa. Ngayon, sasabihin natin, lalaki, babae. Ano yung pagpapasakop? Ang babae, meron din yung isip. Siyempre, lalaki meron din.
Kahit anong ganda ng iyong ideya o opinion, ikukonsulta mo sa lalaki. Pagpapasako po yun. Ibig sabihin niya, lalaki ang magpapasya. Kapag ipinagkatiwala mo sa lalaki ang pagpapasya, pagpapasakot yan sa kanilang asawa. Huwag kang hihingi ng advice sa kapitbahay mo o sa kumaro mo kasi iba rin ang problema nila, iba rin yung sa'yo. Doon ka lang sa sariling asawa. Doon ka humingi na mag-suggest, magbibigay ng opinion, o magbigay ng suggestion. Basta mahalaga po yan, lalaki ang magpapasya. O ba, para ano? Huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ngayon, kung wala lahat yung pagpapakainahon, pagiging malinis, masipag sa bahay, magandang loob, malalapastangan natin ang salita ng Diyos. Sabi niya, that's an order. Ngayon, ano naman ang sabi niya Apostol Pablo kay ito? I-aral mo rin naman sa mga bagong tao. Sino-sino yung mga bagong tao? Yung ngayon lang natin nakita. Na sila mga pakahinahon ng pag-iisip. Sabi sa termino na po, relax lang, brad. Kung may problema ka, relax lang. Pakalmahin mo ang utak mo. Kasi po, hindi ka makapag-iisip ng isang bagay kung magulo ang utak mo. Hindi ka makapagpapasya ng isang bagay kung tolero. Ngayon, itanong natin sa tao na hindi natin, kumbaga, hindi siya kasama sa eksena. Kasi, iba kasi yung kaisipan ng isang tao involved sa problema, isa sa hindi. Hindi ka ng advice. Hindi naman ibig sabihin, nag-advise sa'yo na lahat solving mo. Ipiliin mo lang yung maganda na alam mo naman na magbubunga ng mabuti. Ano pa sabi? Sa lahat ng mga bagay, sabi niya kay Santiago, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran. Good example. Uliran saan? Sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, lahat tayo pwede nating gawin niya na maging tayong good example sa pamilya, sa komunidad, o sa barangay man. Yun po yung pinaka-important nila, good example. Kasi tinitingala tayo ng ating mga apo, ng ating mga anak. Dapat maging good example tayo. Na at sa iyong aral ay ipakilala mo ng walang kamalian ang kausayan. Normal lang ang nagkakamali. Pero, iba po kasi yung sinasadya kaysa hindi naman sinasadya. Yung kausayan, yun po yung pagpapasya. Kasi po, susi tayo ng pagtatagumpay ng isang pamilya. Nasa atin ang pagpapasya kung ikabubuti o ikasasama. Ang sisi niyan doon sa nagpasya. Kaya, iniingatan po natin dapat ang ating sarili na walang kamalian. Sabi nga, may kahusayan. Sa last, pangungusap na magaling. Siyempre, yung constructive word. Meron kasing destructive. Halimbawa, maganda nga yung term ng pagsasalita mo pero may pinakatamahan ka naman. Destructive yun. Ang constructive, pampapatibay. Galing yan sa word na construct. Itayo. Ayusin. Pero pag distract, pangsira. Dapat napapakinabangan ng ating kapwa. Yung sa pagsasalita ka lang. Pangungusap na magaling na di mahahatulan. Kumbaga perfecto. Kasi yan po yung nakasanayan ng tao. Minsan, sanay tayo sa grammar, na short grammar. Na sa tingin natin, mali naman talaga. Itatama natin in full details. Kumplito. Kasi, nakasanayan na kasi natin ang shortcut. Kinakailangan natin ipaliwanag ng mabuti. Yung salitang magaling na hindi ikapapahamak din natin.
Ano pa? Upang sila na nasa kabilang panig ay nang wag ng walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Ito po kasi yung iniingatan natin, yung tinatawag na rebuttal. Kapag nakapagsalita tayo ng isang salita na mali sa grammar, mapupulaan nyo ng iba. Ipupulit tayo. Ibig sabihin, may problema doon sa tamang term na ginagamit natin sa sentence. Kaya nga itinuturo dyan yung tamang paggamit ng mga pangkukol, tamang paggamit ng, halimbawa, iba yung term ng present tense, iba yung past tense, iba yung future tense. Inaaral po dapat natin yan. Kasi iba ang ibig sabihin ng naglaba. Isa naglalaba at maglalaba. Ang naglaba, nagawa na. Ang naglalaba, kasalukuyan ginagawa. Ang maglalaba, pinaplano pa lang. Dapat gano'n. Kung mali yung term na ginamit, hindi pa pala naglaba, ang sinabi natin, naglaba, naglalaba. Mali. Dapat, pinakailangan natin, sabi nga, correct usage of words. Tamang paggamit ng mga salita upang hindi tayo mapulaan ng ating kapwa. Yun po tayong tinuturuan ngayon. Ito po ang salita ng Diyos na dapat itanim natin sa ating mga pag-iisip. Ito po ang pinakamahalaga nito. Kunin natin yung unawa. Kasi po, dadaan lang yun sa tayo natin. Malaga doon, may na-catch up tayo. Kasi sabi namin halos 40 minutes na gospel. Dapat may ma-pick up ka doon. Pasok mo dito. Magamit natin yan sa pang-araw-araw na po. Siguro po, hanggang dito na lang, pag-ibahagi natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. Ano man ang pinaka-purpose ng pagpunta natin dito. Karamdaman man, problema, kahinaan ng loob. Ipagkatiwala natin yan lahat sa Diyos. Ang bawat lumalapit dito, gumagaling sang-ayon sa pananampalatayang hawak-hawak natin. Na dapat matatag ang pananampalataya niya, makapangyarihan niya. Lahat ng ilagay natin sa ating mga pag-iisip, yan ay mangyayari. Ipagkatiwala ng natin. Salamat at mapagpalang umaga sa bawat.